What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang kalalabasan at ang magiging resulta kung maglalaban si Gojo Satoru at ang original and true form ng King of Curses na si Ryomen Sukuna. Now first of all, alam ko namang patay na si Gojo Satoru at maaaring sabihin nyo na coping mechanism or copium lamang ito, pero bahala na kayo kung anong gusto nyong isipin. It's just that gusto nating pag-usapan kung anong pwedeng maging resulta kung mangyari man ang laban na to. At isang bagay pa, kung sakaling gawa ng paraan ni Gege Akutami para revive si Gojo at makabalik sa laban, hindi malabo at siguradong mangyayari ang laban na to. You are not convinced na pwedeng ma-revive si Gojo at makabalik? Why not panoodin mong video na to na tumatalakay sa kung anong mga hints at foreshadowing na pwede talagang ma-reincarnate si Gojo Satoru. Then maybe by then magkaroon ka ng idea or maaaring pwede ngang makumbinsi ka na pwede pa talagang bumalik ang Honored One. Ngayon simulan na natin ang talakayan. Hindi natin maikakaila na talagang mas napakalakas ng pure or original form ni Ryomen Sukuna kung ikukumpara sa kanyang form nang nasa loob pa siya ng katawan ni Megumi. Pagdating pa lamang sa hand-to-hand combat wherein nakita natin sa paglalaban ni Gojo at ni Meguna na nakalalamang talaga si Gojo pagdating sa palitan ng suntok at ng sipa. Subalit kung ipapalit natin doon ang original form ni Sukuna na may 4 arms, siguradong mangingibabaw si Sukuna sa magiging hand-to-hand combat na yon. Dahil napatunayan na niya naman ito sa mga nagdaan niyang kalaban na kay Kashimo Hajime, kay Higuruma, kay Yuji Itadori at sa iba pang mga karakter na pinatay at binugbog niya matapos niyang talunin si Gojo Satoru. Naintindihan ko din naman na hindi kasing level ni Gojo Satoru ang ibang sorcerer na nakalaban ni Sukuna, pero still hindi magiging ganon ka one-sided ang magiging laban kung ang gamit ni Sukuna ng katawan ay ang kanyang original form. Ngayon, this one might be very controversial, pero kung ikukumpara ang cursed energy ng Heian era form nitong si Sukuna kumpara sa form ni Sukuna nang nasa katawan pa siya ni Megumi, mas mataas ang amount ng cursed energy ni Meguna compared sa kanyang original form. Hindi ka naniniwala? Nabanggit sa mga nagdaang chapters na bago matuloy ang laban or ang duelo sa gitna ng King of Curses at ng Honored One ay nagkaroon ng bath itong si Sukuna na nagbibigay sa kanya ng napakaraming amount ng cursed energy para matulungan siyang ma-revive ang kanyang true form. Nabanggit din doon itong si Kenjaku na at that point pwede na nga niyang ibalik ang kanyang original form right away, pero mas pinili ni Sukuna na gamitin ang katawan ni Megumi. Nakita din natin na kahit nakulang ng isang finger si Sukuna ay kinuha naman nila ang kanyang mummified na katawan na kinain naman ni Sukuna para i-compensate ang natitirang isang finger na nawawala. And also nabanggit doon na it will compensate easily for the one missing finger, meaning hindi lamang ito magko-compensate kung di maaring mas lumamang at mas dumami pa kumpara sa isang finger na yon. Ngayon, ang lahat ng cursed energy na yun na naipon ni Meguna ay kinailangan niyang gamitin para mag-transform sa kanyang original form. So we can assume na ginamit niya ang ilang fragment ng kanyang cursed energy para makapag-heal at para makabalik sa kanyang Heian era form. Ngayong na-explain na natin ang tungkol doon, mas mataas ang amount ng cursed energy ni Meguna kumpara sa kanyang original form. Pero pagdating naman sa hand-to-hand combat, mas nakalalamang naman ang kanyang true form. Ngayon, magbalik tayo sa pwedeng mangyari sa laban. Kahit naman magbalik si Sukuna sa kanyang original form, hindi naman mababago at hindi makakaapekto yon sa Infinity ni Gojo Satoru. At ang magiging pinakamalaking factor dito ay kung magagamit pa rin niya ang kanyang 10 Shadows, specifically si Mahoraga, kahit na nasa original form na siya. Dahil kahit naman magbalik ang prime ng King of Curses, kung wala pa rin siyang magagamit para i-penetrate o para i-bypass ang Infinity ni Gojo Satoru, mawawala ng kwenta ang kanyang overwhelming strength. May mga magsasabi sa inyo na hindi kailangan ni Sukuna ng Mahoraga para mapatay si Gojo Satoru dahil meron nga siyang the slash that cuts the world. However, para bigyan ko kayo ng mas detalyadong impormasyon, hindi magagamit ni Sukuna ang slash that cuts the world at hindi niya may imbento ang dimensional slash na yon kung wala si Mahoraga, dahil ginamit niya ang pag-iisip at ang mga nakuhang impormasyon ni Mahoraga para mag-serve as blueprint sa gagawin niyang dimensional slash. And in the case na ma-revive talaga si Gojo Satoru, syempre magiging aware na siya ng dimensional slash nitong si Sukuna, kaya hindi siya magiging careless at iiwasan niya yun hanggat maaari. As for Sukuna naman, nabanggit ni Kusakabe sa latest chapter na hindi pwedeng gamitin ni Sukuna ang kanyang dimensional slash or ang kanyang slash that cuts the world sa lahat ng pagkakataon, dahil alam naman natin kung gaano ka-OP ang ataking yon, and nasabi ni Kusakabe na maaari may kapalit at may binding vow para magamit niya ang technique na yon. Pwede ring may mga magsabi na pwedeng gamitin ni Sukuna ang kanyang slash that cuts the world kahit wala si Mahoraga, dahil alam naman natin kung gaano katalino si Sukuna, kung gaano kataas ang level ng kanyang pag-iisip na kaya niyang gayahin at kopyahin ang mga techniques sa isang pagkakakita pa lamang dito, tulad na lamang ng kung paano niya binreakdown at ikinalat ang kanyang soul fragments sa kanyang 20 mga daliri
kung paano niya ginaya ang piercing blood na nakita niya lamang sa kanyang mga nakakasalamuha through Yuji nang nasa loob pa siya ng katawan ni Itadori, lalong-lalo na ang pinaka-importante na ang paggamit niya kay Mahoraga as a catalyst sa ginawa niyang slash that cuts the world. To be frank, napakalabong magawa yun ni Sukuna kung wala ang tulong ni Mahoraga. Ngayon, paano naman ang iba pang curse techniques na nakatago sa black box nitong si Sukuna, tulad na lamang ng kanyang fire arrow? Now that is something na hindi pa natin kayang sagutin dahil hindi naman talaga nabigyan pa ng masyadong impormasyon ng tungkol doon, but surely it has a very huge connection sa kung ano ang tunay na curse technique ni Sukuna na surely marireveal naman as the chapters goes on bago matapos ang series. Pero hindi naman actually magkakaroon ng malaking epekto sa mangyayaring resulta ng laban not unless merong curse technique na nakatago sa black box ni Sukuna na kayang mag-bypass ng Infinity. But that is very unlikely at malabong mangyayari yun dahil kung meron naman siyang ganun, bakit kailangan niya pang gamitin ang katawan ni Megumi, ang Ten Shadows and si Mahoraga para lamang talunin si Gojo? Maraming magsasabi na si Gojo na mismo at sa bunganga na mismo ng Honored One nang galing ang salita na kahit na hindi pa ginagamit ni Sukuna ang kanyang full form at kahit hindi niya gamitin ang Ten Shadows pwede talaga niyang talunin si Gojo Satoru. But I think that is an overestimation, pero sabihin na natin oo, totoo yun, pero makikita naman natin sa analysis at sa nagdaang mga pangyayari at detalye ng mga laban na medyo salungat yun sa nangyari and dumating pa nga sa napakaraming point na halos mapatay na si Sukuna kung hindi lamang siya natulungan ng kanyang daddy Mahoraga. Hindi din maikakaila na kinailangan talaga nitong si Sukuna ang katawan ni Megumi at ang curse technique nito para matalo si Gojo Satoru dahil kung pagkaalis pa lamang niya sa bat, pwede na siyang bumalik sa kanyang true form. Hindi niya yung ginawa at mas pinili niyang gamitin ang katawan ni Megumi habang nakikipag-usap siya kay Kenjaku dahil alam niya na kailangan niya si Mahoraga para mabypass ang Infinity ni Gojo. And another one of the biggest factors ay kung kayang i-modify ni Sukuna ang paggamit niya ng domain amplification in somewhat way na pwede niyang maprolong at pwedeng maging mas effective ito sa defenses ni Gojo Satoru. No guys, don't get me wrong, wala akong kinakampihan at wala akong pinapanigan, it's just that to ang napansin ko sa nagdaang mga laban. The end point here is, kung makakalaban ni Gojo Satoru si Ryomen Sukuna sa kanyang original form, ang pinakamalaking factor lamang ay kung magagamit ba niya si Mahoraga o hindi. But regardless of that, ngayong nakuha na nga nitong si Sukuna ang idea ng kung paano hatiin ang mismong dimension, ngayong na-acquire niya na ang slash that cuts the world, napakaslim na ng chances na manalo ni Gojo Satoru laban kay Sukuna. As conclusion, Heian Era Sukuna slams mid to high diff. What do you guys think? Be sure to put that sa comment section below para mapag-usapan pa natin. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo din kalimutan na i-subscribe ang ating secondary channel sa pangalang WeebPH dahil pwedeng doon tayo mag-upload ng ibang mga series na gagawa natin ng chapter reviews. But then again, it is the updated Weeb and I'll see you on the next one.